Yung ibang pulis dyan na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video, yung sa kanilang paghuhukay, ay nagsusumbong rin sa atin. Yung mga pulis na talagang pinapile out doon ni General Torre kung sino ang nag-leak ng video, bakit lumabas. So hindi nila tayo maloko, kay Eric. Hindi nila tayo maloko. Senator Bato de la Rosa, it has been considered as a temporary reprieve, panandaliang, ngunit na pakahalagang pagkalma ng kalagayang dinaranas ng ating mga kababayan na mga kapwa Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, ang inyong pagsasagawa bukas ng direct area inspection or ocular inspection on-site at ang pagsasagawa ng joint committee hearing ng Senado na kayo ang naatasang mamumuno. Ano po ang inyong inaasahang magiging interaction po ninyo at maa-achieve tungkol po dito sa lantaran at malawakang mga paglabag sa iba't ibang karapatang pantao at fundamental na proseso ng batas na nasaksihan po natin in open display of defiance of law of the PNP upon orders of their authorities, lalo na ng DILG Secretary, ng kanilang Chief PNP, of course, with the consent of the President. How important is this Senate undertaking tomorrow sa kalagayan ng humanitarian crisis na nagaganap ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Senator Bato. Very important dito kay Eric, no? Dahil nga, aside from yung ating primary purpose na investigation in state of legislation, malalaman rin natin through our oversight function, malalaman rin natin kung susundin ba ng kapulisan yung mga magiging findings at rekomendasyon ng Joint Committee on Justice and Human Rights at saka yung aking committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Kanila bang susundin yung mga rekomendasyon? At saka, tatanungin rin natin, bakit hindi sila sumunod sa utos ng korte? So malalaman natin yan bukas, kay Eric. Ayun. Senator Bato de la Rosa, before po itong inyong gaganapin na Joint Senate Committee investigation and on-site inspection on the area affected by this scandal of police assault and brutalities displayed on live stream sa matagal na 13 days na nagaganap dyan, ay nagkaroon po ng mga pangyayari kagabi and the other night na naghahakot ng mga semento, mga graba, at mga construction material. Either may tatabunan o may gagawin sila sa loob, but because of absolute denial of observation and inspection sa compound, lalo na sa school basement ng Jose Maria College, among other areas na kanilang hinukay na, ay hindi po ma-determine kung ano po ang purpose ng pagpupuslit ng mga semento at mga construction materials na ito 2 days before your holding of this Senate investigation and oversight actual site inspection. What do you perceive about this kind of activities ongoing right now sa PNP? Are they trying to set up things para i-make up ang lugar na hindi lalabas yung kanilang mga ginawang kalapastanganan, pagsira sa property, among other illegal things that they have done for the last 13 days? Senator Bato de la Rosa, how can you surmise this kind of questionable activities ongoing for the last 48 hours sa compound na wala nakakapagpigil sa mga pulis ngayon? Hindi may tago ng kapulisan yan, kay Eric. Kahit anong gawin nila, kahit anong magic gagawin nila, hindi nila may tago yan. Dahil may video naman, may video, may pictures na nanggagaling doon sa loob na sila ay naghuhukay. Kitang-kita. At hindi may tago yan ni General Torre sa atin. Dahil yung ibang pulis dyan na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video, yung sa kanilang paghuhukay, ay nagsusumbong rin sa atin. Yung mga pulis na talagang pinapile out doon ni General Torre kung sino ang nag-leak ng video, bakit lumabas.
So hindi nila tayo maloko, kay Eric. Hindi nila tayo maloko. Of course, magsusumbong ang mga pulis sa iyo, General Senator Bato de la Rosa. You have been one of the respected officers of the PNP and you brought into correct integrity and direction of law enforcement during your time. Kaya natural na hahanapin nila ang linya ng pagsusumbong sa inyo na hindi nila nararamdaman ngayon sa liderato ng PNP. And in fact, Senator Bato de la Rosa, may last question for this portion, ipapasa ko kay Brother Troy. Gaano po kahalaga itong binabanggit ni retired Lieutenant General Fillmore Escobal? Kilala mo ito, Senator Bato de la Rosa, magaling na officer din ito. At naging isa to sa mga tauhan mo ng junior officer ito or under sa mga unit na napamunuan mo. Sinabi ni Lieutenant General retired Fillmore Escobal na kabaliwan na po ang pag-i-insist ng mga pulis ngayon for 13 days na hindi nila maserve ng tama ang warrant of arrest, ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga kagastusan at kabulastugan, kung ako nang gumamit ng term, na hindi na nagbibenepisyo sa gobyerno at napapahamak na ang interes ng sibilyan at pati na ng police organization vis-a-vis gastos at ang epekto ng negatibo na nagagawa nitong kabaliwan at kamalian na ginamit nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this very categorical observation made by Lieutenant General Fillmore Escobal? Totoo yan, Eric, no? Kasi naging pulis din yan at alam niya kung paano mag-serve ng warrant. Kaya siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang nangyayari ngayon. And hindi lang naman mga retired na pulis ang nagtataka. Kundi yung pulis mismo, yung nandiyan kayo sa loob ng KOJC, sila rin ay nagtataka bakit ganito ang takbo ng ating pamulis ngayon. Sila rin ay nagtataka bakit ganito. Ganyan ang nangyayari. Kaya I am running out of reasons and I am running out of justification. So gusto ko man silang intindihin sa kanilang intention na talagang mahuli nila si Pastor Kibuloy dahil ito ay merong standing warrant of arrest. Kahit gaano ko i-twist yung aking rational being para lang tanggapin at intindihin yung kanilang ginagawa, ay hindi ko talaga parang hindi talaga pumapasok sa aking senses bakit ganyan ang nangyari sa service yung service of warrant of arrest. As I've said, kung ang mga ordinaryo civilian nga ay nagtataka, how much more yung police na alam niya paano mag-serve ng warrant of arrest.